Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arnel. 38 taong gulang na ako ngayon at nakatira sa isang maliit na barangay sa lalawigan ng Pangasinan. Ang ibabahagi ko ngayong gabi ay hindi direktang nangyari sa akin kundi sa pinsan kong ate sa father side at sa dati niyang nobyo. Ngunit naging bahagi ito ng buhay ng buong pamilya namin dahil kami mismo ang nakakita sa naging resulta ng pangyayaring yun. Hanggang ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa isip ng marami sa amin ang gabing yon. Bata pa lamang ako noon, nasa elementarya pa. Pero dahil paulit-ulit itong naikukwento sa mga reunion, lamay at mga pagtitipon ng pamilya, parabang ako mismo ang nakasaksi sa bawat nangyari. Ang mga detalye ay mula mismo sa ate kong nakaligtas sa aksidente. Sa dati nitong nobyo na siyang nagmamaneho ng sasakyan ng gabi na yon. At sa mga taong unang responde matapos silang mabangga. Kung inyo pong mamarapatin, hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari dahil hanggang ngayon ay kilala pa rin ang lugar na yon sa mga matatanda sa probinsya namin. May ilan pa ring umiiwas dumaan doon kapag gabi na. At marami pa ring motorista ang sumusunod sa lumang pamahiin na kailangang gawin muna bago marating ang bahaging yon ng kalsada. Noong taong iyon, uso pa ang paniniwala sa iba't ibang pamahiin sa mga probinsya. Hindi pa gaanong marami ang sasakyan sa kalsada at maraming lugar ang nananatiling tahimik kapag sumapit ang gabi. Isa sa mga pinakakilalang paniniwala sa amin ay ang tungkol sa isang bahagi ng daan na kailangang bosinahan bago daanan. Ayon sa matatanda, hindi sapat na dumaan ka lang. Kailangan mong magbigay galang. Kailangan mong ipaalam na daraan ka. Hindi nila sinasabing multo agad ang dahilan. May ilan na nagsasabing may mga engkanto raw doon. Ang iba naman ay nagsasabing may matandang babae na matagal nang nagpapakita sa lugar. May mga kwento rin tungkol sa isang lumang balete na pinutol noong ginagawa pa lamang ang kalsada. Ayon sa matatandang nakatira malapit doon, maraming hindi magandang pangyayari ang sumunod nang mawala ang puno. May mga manggagawang nagkasakit, may ilang aksidenteng nangyari na walang malinaw na dahilan. At mula noon, naging kaugalian na ng mga motorista ang bumasina bilang paghingi ng pahintulot at paggalang sa mga nilalang na pinaniniwalaang nananatili pa rin sa paligid. Maraming hindi naniniwala rito. Katunayan, may ilan pang ginagawang biro ang ganitong mga kwento. Pero kakaiba ang lugar na iyon. Kapag araw ay ordinaryong bahagi lamang ito ng kalsada. Ngunit kapag gabi, tila nag-iiba ang pakiramdam sa buong paligid. Napapalibutan ito ng matataas na puno. Isang bahagi ay may masukal na damuhan at maliliit na kakahuyan. Sa kabilang bahagi naman ay may malawak na bukrin na halos walang ilaw. Kapag dumaraan ka roon sa gabi, parang napakalayo mo sa kabihasnan. Kahit ilang minuto lamang ang layo mo sa pinakamalapit na baryo. Maraming driver ang nagsasabing tila biglang lumalamig ang hangin sa bahaging iyon kahit taginit. Ang iba naman ay nakakarinig ng mga kakaibang tunog na hindi maipaliwanag. Ngunit sa lahat ng kwento, iisa ang paulit-ulit na lumalabas. Huwag mong kalimutang bumusina. Noong taong 2003, papauwi na sa probinsya ang ate kong pinsan at ang nobyo nito. Masaya silang bumabiyahe dahil matagal silang hindi nakakadalaw sa pamilya. Maaga silang umalis ngunit dahil sa ilang pinagkakaabalahan sa daan, inaabot pa rin sila ng gabi. Ayon sa kwento ng nobyo ng ate ko, maganda naman ang takbo ng biyahe. Walang problema ang sasakyan. Maayos ang panahon, hindi umuulan. Hindi rin masyadong maraming sasakyan sa kalsada.
Habang papalapit sila sa probinsya, ay unti-unting kumukonte ang mga bahay at ilaw sa paligid. Dumating sila sa bahaging napapalibutan na lamang ng mga puno at malalawak na bukirin. Dahil na din sa pagod at sa dami ng iniisip, tuluyan niyang nakalimutang gawin ang isang bagay na matagal nang nakasanayan ng mga lokal. Hindi siya bumusina. Hindi niya agad naalala iyon. Lumipas ang ilang minuto matapos nilang madaanan ang lugar. Tahimik lamang silang dalawa sa loob ng sasakyan. Nakatingin ang ate ko sa bintana habang pinagmamasdan ang kadiliman sa labas. Ang nobyo naman niya ay nakatutok sa pagmamaneho. Pagkaraan ng ilang sandali, may napansin siyang kakaiba. Noong una ay ipinagsawalang bahala niya lang ito. Pakiramdam lamang daw niya ay parang may biglang nagbago sa loob ng sasakyan. Parang may dagdag na bigat. Parang may isa pang taong nakaupo sa likod. Ilang ulit niyang sinubukang ipaliwanag sa sarili ang pakiramdam na iyon, ngunit habang tumatagal ay lalo lamang lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Wala namang nagsasalita. Wala namang kakaibang tunog. Ngunit may kung anong nagsasabing hindi na silang dalawa lamang ang nasa loob ng sasakyan. Dahan-dahan siyang sumulyap sa rearview mirror. At doon tuluyan na siyang nanlamig. May babae sa likurang upuan. Nakayuko ito. Mahaba ang buhok. Natatakpan ng buhok nito ang kanyang mukha. At hindi ito gumagalaw. Tila ba hindi rin ito humihinga. Ni hindi man lamang kumikilos kahit bahagya. Noong una ay inisip niyang baka mali lamang ang nakita niya. Muli siyang tumingin. At naroon pa rin ang babae. Mas malinaw na ngayon, mas malapit. Pakiramdam niya ay parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela dahil sa nakita niya. Pinili niyang huwag magsalita dahil baka mataranta ang ate ko sa mga oras na yon. Kaya sa isip niya ay nagsimula siyang magdasal. Nagdasal siya ng taimtim at paulit-ulit habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. Matapos ng ilang sandali ay muli siyang sumulyap sa salamin. At doon niya napansin na tila bahagyang nakataas na ang ulo ng babae. Hindi pa rin makita ang mukha nito. Ngunit pakiramdam niya ay nakatingin na ito sa kanya. Habang tumatagal ay lalo siyang kinakabahan. Parang lumalamig ang buong sasakyan. Para bang may yelong bumabalot sa kanyang katawan ayon sa pakiramdam nito. Maya-maya pa ay napatingin siya sa kaliwang side mirror. At doon niya nakita ang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Ang babaeng kanina ay nasa likuran nila ay wala na roon. Sa halip ay nakasilip ito sa labas ng bintana sa kanyang tabi. Halos dumikit na ang mukha nito sa salamin. Humahampas ang mahabang buhok nito sa hangin. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mga mata nito. Ayon sa kanya, hindi iyon mukhang mata ng tao. Wala itong emosyon. Walang buhay. Ngunit punong-puno ito ng galit. Pakiramdam niya ay gusto siyang titigan hanggang sa mabaliw siya sa takot. Hindi na niya napigilang mapamura sa sarili. Gusto na niyang ihinto ang sasakyan ng mga pagkakataong yon. Gusto na sana niyang bumaba o kaya ay tumakbo na lang. Ngunit habang iniisip niya yon ay may mas nakakatakot pang nangyari. Biglang naging puti ang buong windshield.
At sa isang iglap, parang may malaking puting tela na ibinagsak sa harap ng sasakyan. Hindi rin yun usok at lalong hindi hamog dahil walang ulan at hindi rin ilaw ng kasalubong. Pero hindi niya makita ang daan. Hindi niya makita ang mga puno. Hindi niya makita ang mga poste. Kahit ano, wala siyang makitang iba kundi purong puti lamang. At habang nangyayari nga iyon sa nobyo ng ate ko, may kakaiba ring nararamdaman ng ate ko sa kanyang kinauupuan. Ayon sa kanya, ilang minuto matapos nilang madaanan ang lugar na dapat sanang businahan, ay may naramdaman siyang humawak sa kanyang balikat. Hindi yon simpleng dampi lamang. Malinaw niyang naramdaman ang mga daliri. Napakalamig. Hindi basta ordinaryong lamig lang. Para bang may kamay na matagal nang nakababad sa yelo. Agad siyang napalingon ngunit wala naman siyang nakitang tao. Wala ring nakabukas na bintana ng sasakyan. Kaya naisip niyang baka pagod lang siya kaya hindi na niya iyon pinansin. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaibang kaba. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila nagbago. Ang paligid ay tila mas naging napakatahimik. Kahit ang tunog ng makina ay parang malayo sa kanyang pandinig. Pagkatapos ay napansin niyang unti-unting nawawala ang mga tanawin sa harap nila. Hindi niya nakita ang babae na nakita ng nobyo niya. Ngunit nakita niya ang parehong kaputian na bumalot sa harapan ng sasakyan. Parang may kurtinang puti na unti-unting sumasara sa kanilang paligid. Hindi niya makita ang kalsada. Hindi niya rin makita ang mga puno. Hindi rin siya makakita ng kahit ano. At sa mga sandaling yon ay nagsimula na rin siyang magdasal sa kanyang isip dahil alam niyang may hindi normal na nangyayari sa kanilang dalawa. Habang nangyayari yun sa loob ng sasakyan, may ilang residente naman na nasa gilid ng kalsada na nakasaksi sa mga sumunod na pangyayari. Hindi pa ito alam ng ate ko at ng nobyo niya noong mga sandaling yon. Ngunit kalaunan ay nalaman din namin ang mga salaysay ng mga taong nakakita sa aksidente. Ayon sa kanila, hindi naman mabilis ang takbo ng sasakyan. Katunayan, normal lamang ang takbo nito para sa isang sasakyang bumabiyahe sa probinsya ng gabi. Ngunit may napansin silang kakaiba. Habang papalapit ang sasakyan, tila may kung anong puting bagay na nakatakip sa buong windshield. Hindi nila makita ang driver. Hindi nila makita kahit ang pasahero. Mistula daw na parang may makapal na puting tabing na humaharang sa buong harapan ng sasakyan. Hindi naman ito tumatakbo ng sobrang bilis ngunit malinaw na parang nahihirapan ang nagmamaneho na kontrolin ang direksyon. Ang ilan sa mga nakakita ay nag-akala pang baka lasing ang driver dahil hindi pantay ang takbo ng sasakyan. Ngunit habang papalapit ito ay napansin nilang tila may kakaiba talagang nangyayari. Samantala, sa loob ng sasakyan, halos mawalan na ng pag-asa ang nobyo ng ate ko. Hindi na niya makita ang daan. Mahigpit niyang hawak ang manibela habang paulit-ulit na nagdarasal. Nang mga sandaling yon ay saka lamang niya naalala ang matagal ng paalala ng matatanda tungkol sa lugar na kanilang dinaanan. Naalala niya ang mga pagkakataong kasama niya ang kanyang ama noong bata pa siya. Tuwing mapapalapit sila sa bahaging iyon ng kalsada, ay lagi siyang sinasabihan na bumusina. Hindi mahalaga kung may nakikita siyang kakaiba o wala. Ang mahalaga ay magbigay siya ng respeto.
Ngunit noong gabing iyon ay tuluyan niya itong nakalimutan. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela, ay paulit-ulit niyang sinambit sa isip niya ang paghingi ng tawad. Hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nasa paligid nila. Ang alam lamang niya ay may mali. At ang pakiramdam na iyon ay lalong lumalakas habang tumatagal. Bigla niyang naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg. Kasabay nito ay muling sumulyap ang kanyang mga mata sa kaliwang side mirror. At doon niya nakita na nakadikit na halos ang mukha ng babae sa salamin. Mas malinaw niya itong nakita kaysa noong una. Maputlang maputla ang balat nito. Mahaba ang buhok na parang basa kahit wala namang ulan. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap. Nakatingin lamang sa kanya. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ayon sa kanyang kwento, ay ang ngiti. Isang manipis na ngiti na unti-unting lumalapad habang nakatitig sa kanya. Nang makita niya iyon ay halos mapabitaw siya sa manibela. Hindi na niya napigilan ang takot. Napasigaw siya at doon na rin napatingin ang ate ko sa kanya. Ano? Anong nangyayari? Tanong daw ng ate ko habang hawak ang dashboard. Hindi agad siya nakasagot. Patuloy lamang siyang nakatitig sa harapan. Dahil wala pa rin siyang makita kundi puti. Napapikit siya ng mariin habang paulit-ulit siyang nagdarasal. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, saka lamang niya nakita ang isang poste na napakalapit na sa kanilang sasakyan. Agad niyang iniwas ang manibela. Sa loob ng ilang segundo ay nagawa niyang mailayo ang sasakyan sa poste. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang bangungot. Nang subukan niyang apakan ang preno, ay wala siyang maramdamang kapit. Muli niya itong inapakan. Wala pa rin. Mas madiin at malakas. Ngunit parang walang koneksyon ang preno sa sasakyan. Pakiramdam niya ay parang may sariling buhay ang kotse ng mga sandaling yun. Para bang may puwersang humihila dito. Doon na nagsimulang sumigaw ang ate ko. Sa labas ay nakikita ng mga residente ang paewang-ewang na sasakyan. May ilan nang nagsimulang tumayo sa kanilang kinauupuan. May mga sumisigaw, may mga nagturo. Ngunit huli na ang lahat. Tumama ang isang gulong sa malaking lubak na may putik sa gilid ng daan. Bahagyang tumalbog ang sasakyan. Pagkatapos ay tuluyan na itong nawalan ng kontrol. Dire-diretso itong sumadsad sa gilid ng kalsada. At sa isang malakas na kalabog ay bumangga ito sa isang malaking bato. Napakalakas ng tunog ng pagkakabangga. Umalingaw-ngaw iyon sa buong paligid. Maging ang mga aso sa kalapit na bahay ay sabay-sabay na tumahol. Agad na tumakbo ang mga tao patungo sa sasakyan. Ayon sa ilan sa kanila, habang papalapit sila ay bigla na lamang nawala ang kaputian sa windshield. Para bang may tabing na inalis sa isang iglap lang. Kanina lamang ay wala silang makita sa loob. Ngunit ngayon ay malinaw na nilang nakikita ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Para bang may kung anong umalis kasabay ng pagkakabangga. Marami sa kanila ang nagkakaisa sa parehong kwento. Pare-pareho nilang nakita ang puting harang. Pare-pareho nilang nakita itong nawala pagkatapos ng aksidente. Nang mabuksan ang pinto ng sasakyan ay nakita nilang may malay pa ang ate ko. Sugatan siya ngunit nakakagalaw pa.
Ang nobyo naman niya ang mas malubha ang tinamo. Napuruhan ang kanyang kanang paa at nahihirapan siyang gumalaw. Habang inihintay nila ang pagdating ng mga rescuer ay napansin ng ilang residente na tila tulala ang nobyo ng ate ko. Paulit-ulit lamang siyang tumitingin sa likurang bahagi ng sasakyan. Para bang may hinahanap. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang tinitignan ay hindi agad siya nakasagot. Makalipas pa ang ilang sandali ay mahina lamang niyang sinabi na may babae raw na nakasakay sa likod nila kanina. Nagtaka ang mga tao dahil wala naman silang nakitang babae at wala ring ibang pasahero. Silang dalawa lamang ang laman ng sasakyan. Nang makarating sila sa ospital ay agad silang ginamot. Kinailangan operahan ang nobyo ng ate ko dahil sa pinsala sa kanyang paa. Kalaunan ay nilagyan ito ng bakal upang maayos ang pagkakabali. Mahaba ang naging pagpapagaling niya. Ilang buwan din siyang hindi nakapaglakad ng maayos dahil sa pinsalang natamo. Ngunit higit sa pisikal na sugat, may isa pang bagay na hindi niya makalimutan. Ang babaeng nakita niya sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon din siya ng pagkakataong ikwento ng buo ang nangyari. Naroon ang ilan naming kamag-anak. Naroon din ang ate ko. Doon namin unang narinig ang buong detalye. Nang ikwento naman ng ate ko ang kanyang karanasan ay naggulat ang lahat dahil hindi eksaktong pareho ang kanilang nakita. Hindi niya nakita ang babae, ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nakita rin niya ang puting harang sa windshield at naramdaman din niya ang kakaibang bigat sa paligid bago mangyari ang aksidente. Pagkaraan ng ilang linggo ay may ilang matatandang nakarinig sa mga nangyari. Nang nalaman nila kung saang bahagi ng daan ang naganap na aksidente, iisa halos ang naging reaksyon ng mga ito. Nakalimutan sigurong bumusina. Noong una ay tila simpleng komento lamang iyon. Ngunit nang tanungin ang nobyo ng ate ko kung bumusina ba siya ng gabing yun, sa kanya naalala ang lahat. Hindi siya bumusina. Sa lahat ng pagkakataong dumaan siya roon dati, lagi niyang ginagawa yon. Noong gabing yun lamang siya nakalimot. At yun din ang gabing muntik nang kumitil sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabing yun ang tiyak na dahilan ng aksidente. Hindi ko rin sinasabing lahat ng taong hindi bumubusina roon ay may masamang mangyayari. Ngunit sa probinsya, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. May mga lugar na matagal nang may sariling kwento bago pa man tayo ipanganak. May mga lumang paniniwala na nabuo hindi dahil sa kathang-isip, kundi dahil sa paulit-ulit na karanasang ipinasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Hanggang ngayon tuwing umuwi ako sa probinsya at napapadaan sa mga lumang kalsadang napapalibutan ng puno, hindi ko maiwasang maalala ang kwentong yon. Naalala ko ang babaeng nakita sa salamin. Naalala ko ang puting harang na bumalot sa sasakyan. Naalala ko ang mga taong nagsabing tila walang driver ang kotse dahil wala silang makita sa loob. At higit sa lahat, naaalala ko ang simpleng babalang paulit-ulit na sinasabi ng matatanda. Minsan hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat ng pamahiin, ngunit hindi rin masamang magbigay ng kaunting respeto. Dahil may mga lugar na mas matanda pa sa ating lahat. Ayon mismo sa nobyo ng ate ko, hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang bakal sa kanyang paa bilang paalala ng gabing yun. Isang gabing nagsimula sa isang nakalimutang busina.
Isang gabing may babaeng sumakay sa likod ng kanyang sasakyan. At isang gabing nagturo sa buong pamilya namin na may mga lumang babala na hindi dapat basta binabaliwala. Dahil minsan, ang pagitan ng ligtas na pag-uwi at habang buhay na pagsisisi ay maaaring kasing ikli lamang ng isang simpleng pagpindot sa busina. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy kayo at kinilabutan din sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo rin ay may mga kwentong nais ibahagi ay pwede nyo itong isend sa ating official email na mangilawtaleshorrorph2026@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.